Ayan, muli magandang umaga po muli, magandang tanghali at magandang gabi. Depende po sa oras, kung ano po ang oras na nandyan sa inyo ngayon. Kayo po ay nasa Pilipinas o sa ibang bansa, binabati ko po kayo ng maligayang araw. Welcome to the Voice of Hope channel. Ayan, thank you so much na binibigyan niyo po muli ng time ang ating pong devotional or daily devotion. And we have our daily devotion, number 4. Ayan. Number 4 na, kaibigang kapatid. Ang tanong, may natutunan? Ayan po, sana po meron po kayong natutunan sa ating pong everyday daily devotion. Everyday na, daily pa. Wow, lupit. No? Ibig sabihin mga kaibigang kapatid, tayo po ay marami pa pong matutunan sa The Voice of Hope channel. Kaya don't forget to subscribe. Ayan. Maraming salamat po muli. Ayan, ako po ang inyong kaibigan, ang inyong pong lingkod, Brother June Diamante III from Seventh-day Adventist Church. Ayan. Muli po, kamusta kaibigan? Ano po inyong ginagawa ngayon? Okay lang po ba kayo? May sakit? May problema? Saan? Sa syota? O girlfriend? Wow. Sige, kaya mo yan. Ano pong problema po natin ngayon? Ang problema po natin ay malulugtas sa pamamagitan ng tiwala at pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat po tayo may problema. Pero ang tanging paraan lamang ay maniwala sa Panginoon. Kung ikaw kapatid ay hindi ka pa naniniwala sa Panginoon, ngayon na tayo na maniwala ka. Lagi nandyan ang Panginoon Jesus upang ikaw ay tumanggap, ikaw ay lagi kanyang hinihintay. Ngayon for our daily devotion, before we proceed, let's pray, short prayer. Our Father in heaven, thank you very much for this day that you gave us. Give us strength and knowledge. And today, we will study your daily devotion number 4. Kaya naman, Ama namin sa langit, kami po ay inyong pong gabayan. Kami po ay inyong pagpalain na ang salita ninyo ay magbigay ng pag-asa sa aming pong buhay. At kami po ay magpatuloy sa aming pong araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang ibinigay niyo po sa amin. At ngayong araw na ito, kami po ay inyong gabayan. Ito po ang misa madalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan mga kaibigan kapatid, tayo po ay magsimula. Our daily devotion for today, ang kanya pong title ay God is near to all that call upon Him. Ang Diyos po ay malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya. Ikaw po ba ay tumatawag sa Diyos? Ano po ba ibig sabihin tumatawag sa Diyos? Ibig sabihin ito po ay yung panalangin, yung ginawa po natin kanina. Pag tayo po ay nananalangin, tayo po ay kumakausap sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin, kaibigang kapatid, kumakausap ka sa Panginoon. Mas maganda talaga manalangin sa tahimik na lugar. Kasi kapag ikaw ay nanalangin, nakaka-focus ka, no? Nakausap ang Diyos. Ang kausap po natin once we pray ay ang gumawa ng langit at ng lupa. Siya yung pinaka-most high. Ibig sabihin siya yung pinakamataas sa mundo ito dahil siya po ang gumawa ng langit at ng lupa. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Siya ang Diyos noong unang panahon. Hanggang ngayon, siya po ang Diyos ngayon. No? Kaya wala pong bago doon. Kaya mga kapatid, ang ating pong memory verse for today sa libro po ng Awit, Kapitulo 145, versikulo 18. Sa English po ay Psalms chapter 145, verse 18. Ayan na po sabi diyan, The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, kapag tinatawagan po natin ang Diyos, siya po ay napiplis. Siya po ay maligaya. Kailan lang po ba natin, o kailan naman po ba tayo nagpipray? Kapag kailangan lang natin? Kapag may problema tayo? Kapag may sakit tayo? Hindi po. Dapat lagi po tayo nagpipray.
Kasi ang prayer po is key or yung susi para makausap ang ating Panginoon. No? Naalala ko po nung ako po ay sumali po sa Mr. Cavite State University, that is year 2009. Ako po ay wala pong talent. Ang aking kasama lamang, ang partner ang may talent. Tapos ang nangyari po nun ay ang tangkad ng partner ko, matangkad rin naman ako. No choice na, kaya ako po yung kinuha, wala po akong talent. About singing, dancing, wala po. Nag-practice po kami ng dancing. Pero sabi ng mga kaibigan ko, ang tigas daw ng katawan ko, kanta na lang daw. Kumanta ako, wala naman po ako sa tono. No, ako po yung sintunado. Kaya nangyari po nun, meron pong voice, meron po kumakanta, sinusundan ko lang. Minsan nag-lip-sync lang ako. Tapos nung ako po'y kakanta, bago po ako kumanta, ang dami pong tao sa harap. Nung ako po'y kakanta na lahat po ay nawala. No, lahat po sila nawala. Dahil doon parang na-discourage ako, pero naisip ko yung sinabi sa akin ng aking kaklase. Si Jim Takanay. Ayan, hi Jim, kamusta ka? Ayan. Ibig sabihin, sabi ni Jim noon, kung ano man mangyari June, tuloy mo lang. Sige lang. Tapos tinuloy ko lang po. Wala ako sa tono nun. Tapos sabi ng iba, lakasan mo. Nilakasan ko naman. Di nung nilakasan ko, di lalong nawala sa tono. Kaya ako po yung mahihain nung panahon na yun. So one time, nung tinawag na yung mga may awards na, lahat sila may awards na. Ako na lang wala. Kasi maya-maya, tinawag na. Yung awards, ay yung isang award, yung 2 awards na lang yun eh. Yung champion, tapos yung best in costume. Nang, sabi ko, nakakaya naman sila. Yung sash nila, 3, 2, 4. Ako wala. Nahiya talaga ako nun. Tapos, ang nangyari po nun, tinawag na best in costume. Nun. Okay, our best in costume, sabi ng host. From the business management po kasi ako. Business management, ayan, Diang Sena lahat. Sabi na yun, meron na siya. Ganun. Kaya sa nangyari po nun, sinupi sa akin. Sabi ko kahit isa lang search ko, okay lang. Kuwang-kuha na ako. Tapos maya-maya, tinawag na po yung champion, yung Mr. and Miss Cavite State University. Pag tinawag yung business management, di kami na yun. Ngayon, tinawag na, may drum. Tapos sinabi, our Mr. and Miss Cavite State University 2009 is from, di lahat, kabado. Business management, lahat kami tuwa. Panalo kami. Tapos yung pangako sa akin ng teacher namin sa math, pag nanalo ka diamante, tatalon ako sa swimming pool. Anong nangyayari? Tumalon nga po siya. Tapos ako, ang ginawa ng mga kaibigan ko, yung mga umalis bago ako kumanta, sila din nakipag-picture. Ay nako. Tapos yung isa kong kaibigan, malaki katawan, si Berhel Falmero. Ay, kamusta ka kaibigan? Ang ginawa niya, nilagay niya ako sa balikat. Tapos yung certificate, nagusot na kasi ang dami, ganun-ganun. Tapos picturean mo kami. Kaya nga po, nandun yung aking mama, yung aking kaibigan, ka-churchmate, si Ate Lala. Nangyari, sabi niya ni mama, nagpipray daw siya. Tapos yun, talagang, nung nangyari po yun sa akin, talagang yung prayer po na yun, is talagang the best po talaga. Nanalo ko kami nun. Nakapagbayad po ako ng tuition, no? Yan. Talagang prayers the best po talaga. No? Kahit saan man po ikaw ay naroroon, kapag ikaw ay may problema, manalangin ka lang. Manampalataya ka sa Panginoon. Next po. Sabi ho rito, God is pleased when He keep our faces turned toward the sun of righteousness. When we are in trouble and pressed down with anxieties, the Lord is near, and He bids us cast all our care upon Him, because He cares for us. Ayan, ibig sabihin mga kaibigan, kung tayo po ay may problema, may suliranin sa ating pong buhay, katulad po ngayon, COVID, at minsan may bagyo, no? Wala po tayong ibang gagawin, kundi tayo po ay mananampalataya at maniniwala sa Panginoon. Kaya nga po talagang kapag ang bubong natin ay umaangat, tayo po ay kakabahan niya. No? Ang gagawin po lamang natin ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Totoong panalangin na galing po sa puso. No?
Kasi po, ang Diyos ay naghihintay lamang na, na tawagin natin siya. Minsan po kasi hindi po natin siya natatawag. No? Kasi busy na sa trabaho. Busy sa trabaho. Minsan, aalis alas 4 ng umaga. Tapos babalik alas 10 na ng gabi. Di pagod na. No? Talagang busy para sa pamilya. Okay naman po yun. No? Dahil pag wala namang work, di gutom. Kaya ang gagawin po talaga, time management. Bigyan po natin ng panahon ng Diyos. Kaya minsan ho nagkakaroon ng bagyo. Minsan talagang inuuga niyo lang ang tao na bumalik sa Kanya. No? Kasi minsan ho talagang nakakalungkot na kapag tayo po ay mapawalay sa Panginoon. Tayo po ay nagkakaroon pa ng maraming problema. Yan. Minsan sa problema, minsan nasusubukan ho tayo. Naalala niyo po si Job, nung sinubok ni Satanas. Si Job po ay talagang, ang kanyang pananampalataya is talagang napakalaki sa Panginoon. Nagkaroon na po siya ng sakit sa balat na ang hirap niya po gumalaw. No? Ang hirap niyang humiga. Pero siya po ay naniwala sa Panginoon. Lahat ng ari-arian niya nawala. No? Pati yung anak niya namatay. Pero ano po nangyari nun? Nung siya po ay nagpatuloy sa tinanggap na pananampalataya, siya po ay pinagpala ng Panginoon. Ano pong sabi sa kanyang asawa? Iwan mo ng Panginoon mo. Diba? Pero ano pong ginawa ni Job? Siya po ay nagpatuloy. Kaya kaibigan, ganun lang ang buhay. Talagang minsan ang iniisip natin, mas malaki po yung problema natin. Pero hindi po natin alam na may mas malaki pa na problema sa amin. Katulad po namin, akala namin kami na yung mas malaki na yung problema. Pero meron pa palang mas malaki ang problema kaysa sa amin. No? Pero ngayon, yung ating problema ay nawawala, no, sa panalangin at sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. He comes to all His children in their affliction. In time of danger is their refuge. In sorrow, He offers them joy and consolation. Ayan. Ibig sabihin, ang Diyos po, no, nung nakaraan po natin pag-aaral, tinawag po tayo ng ating Diyos na maging anak niya. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may sarili ng pamilya, ikaw ay tatay o nanay ng tahanan, ibig sabihin, mahal mo ang iyong anak. Ibig sabihin, kapag merong nangyaring hindi maganda sa iyong anak, ikaw ay nagkakaroon ng concern. Ibig sabihin, tutulungan mo yung anak na yon sa kanyang problema. No? Tapos sa ating kapighatian, no, nagbibigay siya ng kaligayahan. No? At nung tinatawag po nating consolation, nagbibigay po siya sa atin ng pag-asa, kaibigan, kapatid, upang yung problema na yon ay maalis sa ating isipan at tayo ay maging masaya. Dahil ang Diyos po ay nagbibigay ng kaligayahan sa mga tao na naniniwala sa Kanya. Shall we turn from the Redeemer, the fountain of living water, to hew out for ourselves broken cisterns which can hold no water? Ayan, ibig sabihin, no, tayo po ba ay aalis sa ating Diyos na nagligtas sa atin? Bibitaw po ba tayo sa kanyang kamay? No? Ibig sabihin, wag po tayong bumitaw. No? Kahit anong pang problema, labanan po natin. Dahil talagang ang problema, merong solusyon. Lahat ng problema ay merong solusyon. Dapat yung mabuting solusyon, wag po yung masamang solusyon. No? When danger approaches, shall we seek for help from those as weak as ourselves? Or shall we flee to Him who is mighty to save? Ayan. Ibig sabihin mga kaibigan, kapag tayo po ba ay may problema, lalapit po ba tayo muna sa ating kaibigan? Or lalapit po ba tayo sa Diyos na Siya ang lumikha ng langit at ng lupa at nagligtas sa atin? Saan po ba tayo lalapit? Minsan pag lumapit po tayo sa ating kaibigan, minsan tayo po ay nasasara ng pintuan o minsan di po tayo natutulungan. Pero kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, talagang nandyan po ang kanyang sagot. No? Maniwala lamang po tayo. Dahil ang mga imposible ay posible sa Panginoon. Kung tayong tao, mahinang loob, pero ang Diyos nagbibigay ng kalakasan ng loob, manalangin lang talaga po, kaibigan kapatid. Next po, His arms are open wide, and He utters the gracious invitation. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden,
and I will give you rest. Ayan, ibig sabihin pumunta lamang tayo sa Panginoon. Ibig sabihin naka-open na yung kanyang kamay para lamang tayo ay sagipin sa ating problema. Minsan nandiyan na ang Diyos, katabi natin ang Diyos, pero minsan hindi natin siya naisip. Pero ang Diyos lagi po tayong naiisip. No? Kaya tayo po ay maniwala lamang sa Kanya. It is not the manifestation of His great and awful majesty and unparalleled power that will leave us without excuse if we refuse Him our love and obedience. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating Panginoon ay makapangyarihan. No? Minsan, nagkakaroon po tayo ng mga excuse para siya ay ating mahalin. Pero ang Diyos walang excuse. Tayo po ay mahal ng Diyos. Medyo lumakas po yung ulan. Ayan, tayo po ay magpapatuloy pa rin. It is the love, the compassion, the patience, the long-suffering that is shown which will witness against those who do not offer Him the willing service of their life. Siya po ay namatay sa krus. Siya po ay pinako ang kamay, pinako ang paa, para lamang tayo magkaroon ng buhay. Ngayon, hindi po ba natin siya mamahalin? Ang Diyos ang unang nagmahal sa ating kaibigan, kapatid. Pero dapat mahal po natin ang ating Panginoon. Those who turn to God with heart and soul and mind will find in Him peaceful security. Kapag tayo po ay lumapit po sa Kanya, magkakaroon po tayo ng isip at ng kaluluwang malaya. No? Ng kaluluwang tahimik. Walang problema. Ibig sabihin, ngayon may problema ka, pag nanalangin ka, maya-maya, wala ka ng problema. Dahil alam mo na natanggap mo na ang iyong panalangin. Ganun naman po yung mga kapatid ng panalangin. Pag nanalangin ka, naniniwala ka na natanggap mo na ang iyong panalangin. Tayo po ay magpatuloy. He knows just what we need. Alam niya kung ano pong kailangan natin. Just what we can bear. He will give us grace to endure every trial and test that He brings upon us. No? Minsan na-challenge tayo ng Panginoon. Sina-challenge niya tayo kung hanggang saan pananampalataya natin. Ang challenge po yung tinatawag na pagsubok, meron niyang level. Kapag lumagpas ka sa level na to, next level. Pag lumagpas ka sa next level. Ibig sabihin, lalo kang tumatatag sa pananampalataya sa Panginoon. No? At dahil doon, siya po ay tutugon sa ating panalangin. My constant prayer is for a greater nearness to God. Ayan. Ibig sabihin, yung kanyang laging panalangin ay yung pinakadakila na makalapit sa Panginoon. Minsan mo kasi, ang layo natin sa Panginoon dahil sa kasalanan. No? Pero kapag tayo po ay nagrepent, humingi ng tawad at tumanggap ulit sa Panginoon, lumalapit ulit tayo sa Panginoon. No? Every provision has been made to meet the needs of our spiritual and our moral nature. Ayan. Ibig sabihin, meron po tayong tinatawag spiritual. Spiritual, nandun po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Moral, ito po yung kung ano po yung attitude natin, ugali na pinapakita sa tao. At yung ano po yung ating sa isip, ano po yung ating nasa puso, no? Moral, ibig sabihin, no? Anong ugali ang meron ka nung tinanggap mo na ang Panginoon Jesus? Yung spiritual mo ba ay lumalago na sa Panginoon? That is the question, kaibigan. Light and immortality are brought to light through the Lord Jesus Christ. Jesus has said that He has set before us an open door and no man can shut it. The open door is before us, and through the grace of Christ, beams of merciful light stream forth from the gates ajar. Okay, ibig sabihin, mga kaibigan, meron pong pintuan na ang Diyos lamang po ang nagbubukas. No? Kailan po po tayo lalapit sa Panginoon upang buksan po ang pintuan? Next month? Next year? Hindi ko po alam, kaibigan, kapatid. Ikaw lamang po nakakalam. Kailan ka po lalapit sa Panginoon? Ayun po yung tanong ngayon, kaibigan. At kung ikaw po ay may Kristo na sa buhay, wow, maganda yan, kaibigan, kapatid. Tayo po ay magpatuloy
sa ating pong tinanggap na pananampalataya. Dahil diyan po tayo tinawag ng Diyos. Ngayon maraming salamat po muli sa inyo pong pagsama ngayong umagang ito. Nawa po, meron po tayong natutunan na kung saan tayo po ay mahal ng Diyos. Kung tayo po ay may problema, kung tayo po ay namatayan dahil sa bagyo, tayo po ay magpatuloy. Ang Diyos po ay may plano sa buhay natin. Huwag po tayong susuko. Mahal po niya tayo. Kailangan din po natin siyang mahalin. Muli po, tayo po ay manalangin for the short prayer. Ayan. Maraming salamat po sa araw na ito na inyong pinagkaloob. Kami po ay nagpapasalamat dahil mahal niyo po kami. Maraming salamat po, Ama. At kami po ay niyo pong gabayan sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po ang hanap buhay at pagalingin niyo po ang may sakit. At kung namatayan nun po, ay ikaw po magbigay ng kaligayahan at pag-asa sa kanyang pong buhay, o sa kanyang buhay at sa aming buhay, Ama. Maraming salamat po, Ama. Ito po kami sa magdalangin sa pangalan po ng anak ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid, sa time na inyo pong ibinigay. Muli po, welcome po. At maraming salamat po from the Voice of Hope Channel. Maraming salamat po muli. Lagi po ako nagpapasalamat. At yun lamang sa inyo pong magbibigay ng short time na mapanood po ang video na to at upang may matutunan. Maraming salamat po. Ay, nagpasalamat na naman ako. Ayan, thank you po. Ayan, English naman. Salamat po muli at bye-bye.